Ginit ni Vice President Sara Duterte na wala silang personal na alitan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang problema raw niya sa Pangulo ay ang pagiging weak leader nito. Welta naman dyan ng palasyo, ang busy nga raw ay panay pa ang travel abroad pero wala siyang narinig sa Pangulo. Narito ang Frontline Report. Wala kaming away ni BBM. Wala akong problema sa kanya bilang tao. May problema ako sa kanya bilang presidente. Dahil he's a weak leader and the country is in chaos. Yan ang naging sagot ni Vice President Sara Duterte nang tanungin kung hindi ba niya inisip na kausapin si Pangulong Bongbong Marcos. Wala kaming alitan na personal na dalawa. Baka para sa kanya, meron, pero para sa akin, wala. Ang punto ng bise, saan niya ay pagiging mahinang lider ng Pangulo ay ang pagkakanya-kanya umano ng gobyerno at kawalan daw ng respeto sa isa't isa. Buwelta naman dyan ng palasyo, patunay lang ang pahayag ni VP Sara na hindi siya trinato ng masama ng Pangulo. Sa totoo nga, kahit hindi siya nagtatrabaho at lagi siya nasa ibang bansa, wala tayong madidinig kay Pangulong Marcos Jr. Pero bakit pinersonal ng Vice Presidente yung galit niya? Kailangan kumausap pa siya ng taong willing na gumawa ng kanyang utos na ipapatay ang Pangulong Marcos Jr., si First Lady, at ang dating House Speaker Romualdez. Sinagot din ng palasyo ang banat ng bise na weak umano ang Pangulo. Pinapalabas niya na walang kakayanan daw mamuno at ang bansa ay in chaos. Sa totoo lang, sino ba ang gumagawa ng kaguluhan? Sino ba yung nagbabalak ng destabilization? Hindi ba ang grupo nila? Dahil gusto nilang makuha yung posisyon. Ayon sa Malacanang, hindi raw dapat magbulag-bulagan ng bise sa mga nagawa ng Pangulo. Kahit nga raw si Naga City Mayor Leni Robredo na naging katunggali ni PBBM ay kinikilala ang mga programa ng administrasyon. Bukod sa mga bagong banat ni VP Sara, nauna na niyang binatikos ang Pangulo na hindi raw tumupad doon sa kanilang kasunduan. Dalawa lang ang hiningi ko nung pumayag ako na tumakbo katandem niya bilang kanyang vice president. Yung isa doon, buwan pa lang hindi na niya sinunod. Wala pang 1 year. Isa lang yon. Related lang yon sa pakiusap ko sa kanya sa kailangan kong gawin gabi-gabi para sa aking mga anak. Ayon naman sa palasyo, may kaugnayan ang hiling ng bise sa araw-araw na paggamit ng presidential chopper pauwing Davao City. Sakaling tinupad yan, ay taong bayan na raw ang magko-compute kung magkano ang gagastusin ng gobyerno. Nabanggit niya na isa ito sa kanila daw pinag-usapan na kailangan magamit ang presidential chopper para sa pag-uwi niya gabi-gabi para makasama niyang matulog ang kanyang mga anak. Nagbabalita mula sa Frontline, Faye Tobias, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.